Hallelujah! Good evening everyone. Let's stand up. Tayo po tayong lahat. Bago po tayo tumayo, tayo po magkamayan. Good evening everyone. Welcome po natin yung mga anak ni Stan, si Stephanie, tsaka si Ethany. Welcome to the house of the Lord, to Phil and Sed Church Fellowship. Welcome guys. Good evening sa kaliwa, sa kanan. Come on church, move po tayo dito. Move forward para magbe-praise tayo kay Jesus, sa ating Lord and Savior. Hallelujah. Come on. Ayan. Magandang gabi. Dinala tayo ng Panginoon dito para magpuri. Ayan. Hallelujah. Okay. So, paki-flash yung lyrics. Paki-flash yung lyrics natin. So, this song is Nothing is Impossible. Do you believe it's nothing is impossible with God? Say amen. 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 Nothing is impossible with God. Hallelujah. Nakalagay, through you, I can do anything. Okay? I can do anything to all things in Christ Jesus. Come on, church. Lakpan po tayo. Through you, I can do anything. Come on, church. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. What is? Nothing is Impossible. Woo! Bigyan natin sa lahat sa Panginoon. Come on, church! I'm not gonna live on what I see. I'm not gonna live on what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, but it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, church, bigyan natin sa Panginoon. I'm not gonna live on what I see. I'm not gonna live on what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. I believe. Impossible. I believe in you. I believe, we believe Jesus. I believe, minsan pa. In you. I believe in you. I believe through you. in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Come on! Nothing is Impossible. through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is I believe. impossible. I believe.
Maniwala tayo. I believe, I believe. I believe. Hallelujah! I believe in Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Maraming Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Tinataas po namin Panginoon ng bawat isa. Ang Panginoon, ang kahilingan ng mga puso nila, alam niyo Panginoon, laman ng kanilang puso at isipan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito para magpabigay sa inyo lahat ng papuri. Panginoon, lahat ng pasasalamat, Ama. Inisin niyo po ang puso namin. Lahat po namin madidinig namin, Panginoon, ay itatalim mo sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Susunod pong awitin ay we sing praises to your name. Hallelujah, Jesus. Jesus. Kayo po ang mauna sa amin sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Come on, church. Oh Lord, for your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. For your name is great and greatly to be praised. Come on, church, let's sing it again. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord. Damihin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Taas natin ating kamay para sa Panginoon. I sing praises to your name. Para sa iyo ito, Panginoon. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. For your name is great and greatly to be praised. Holy Spirit, come down upon us. Hallelujah, Jesus. I sing praises to your name. Sabihin natin. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Everyone, boses lang po ang madidinig natin. I sing praises to your name. Come on, church, everyone. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. For your name is great and greatly to be praised. Come on, everyone. I sing praises to your name. Woo! Sarap ang puri. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name
nga natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ngayon. Sarap magpuri. Tunay nga po, wala tayong ibang pinagtitiwalaan kundi ang Panginoon. Tama po ba? Ang next song ay I Trust in God. Hallelujah. Damhin natin ang bawat lyrics ng kantang ito. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, sometimes it's not good, but we need to give thanks to God. Kasi lahat siya may reason kung bakit hindi nangyayari ang gusto natin. But we just trust God. Ganun lang. Trust lang natin, lift up natin lahat sa Kanya. Hindi natin hawak ang buhay natin. Walang may hawak yan. So yung pagdalaw nyo po dito is one proof that you trust God. Is that amen? Amen! Woo. Blessed assurance. Come on, church. Jesus is mine. Woo. He's been my fortress in the fire, time after time. Come on, Caleb. Born of His Spirit, washed in His blood. Bigay natin sa Panginoon, nararamdaman natin ang bigat. Let's just trust God. Let's trust God. Hallelujah, Jesus. It's more than enough. Come on, Jesus. When I trust in God, come on, church, my Savior, the one who will never, He will never fail you, church. Never. He will never. God will never fail us. We trust in God. Sabihin natin, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, church. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is more than my steps. So this is my story. This is my song. Hallelujah. Praising my risen King and Savior all the day long. Come on, church. Woo! Bigay natin. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail you. Believe me. Hallelujah. He will never fail you, Jesus. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We sought the Lord. Sinisik natin ang Kanyang presence. Pag minaramdaman tayo, sinisik natin ang Kanyang presence. But we need to seek Him when we give thanks to Him. Hallelujah. Come on, church. I sought the Lord. I sought the Lord when He heard and He answered. I sought the Lord when He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. Let's trust the Lord. That's Let's why I sought. trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord. Napakinggan niya ang gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Come on. That's why Napakinggan ka ng Panginoon. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord. Come on, church. And He
He heard, and He answered. That's why I trust in. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail you. Come on, brothers and sisters in Christ. Let's sing this. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, church. I sought the Lord. I sought the Lord, And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trusted. That's why I trusted. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why. That's why I trusted. That's why I trusted God. Jesus, pinupuri po namin kayo, Panginoon. Binabalik namin ang tiwala namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Tunay nga po nakakatuwa, Panginoon. Tayo nandito pa magpuri. Ano tayo magagawin kundi magpuri? Napakasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Whew. So, tayo po sa church natin na to, this is a holy place. So, every time we visit the church, paglabas natin, tapos yung world na nakikita natin, napakabigat. But let's give our thanks to God. This is a holy place. Let's sing banal mong tahanan. Jesus, itong kanyang banal na tahanan ng Panginoon. Pero, totoo lang, ang tahanan po talaga, yung templo ng Panginoon ay tayo. Tayo po ang templo ng Panginoon. Puso ko'y dinudulog, come on, church, sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, taling tapatin mo, ikaw ay mamasdan. Hallelujah, Jesus. Mapanaig. Sa'yo ay pumisan. Listen pa, church. Ang puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, mapanigaan, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Hallelujah! Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka pa. Ulitin po natin ang puso ko. Come on, church. Ang puso ko'y nitutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Come on, church. Paging tapat. Everyone, bigay natin sa Panginoon ang last song natin. Woo! Binibigay namin sa inyo, Panginoon, ang problema ang nararamdaman namin. Ang pasasalamat, Panginoon. Woo! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba.
Maghari ka, O Diyos, ngayon at loobin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsintimingin lang tayo sa Panginoon. Siya lang ang tingnan natin. Hallelujah. Hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tunay nga po. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Kayo po nangunguna sa amin. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming pastor. Pastor Jojo, nasa ibang bansa, Panginoon. Bless niyo po siya, Panginoon. Bless niyo po ang taong nandito, ang mga bawat kaluluwa na umaasa sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Woo! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga Papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Palapakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Sige po, patuloy po tayong nasa presensya ng ating pong Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabi pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Father God, we lift up to you, Lord, ang mga kapatidan po namin na nandito po ngayon pong gabi pong ito. Maging ang mga kapatid po namin na kung saan ay nanonood at nakikinig po sa hapon pong ito. Father, we speak and we declare blessings upon blessings, favor upon favor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin, anong mga dalahin meron po kami, Panginoon, sa panahong ito. Salamat, O Diyos, Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-aayos po ng aming po mga buhay. Mga kapatid na nangihina po spiritually, Lord God, salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Sabi nga ng awit, Panginoon, na aming pong inawit, Lord God, kami po ay naniniwala, Panginoon, na yung mga imposibleng bagay, Panginoon, ay gagawin mong posible, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na pwede naming lapitan sa lahat ng panahon ng buhay po namin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa hapon pong ito ay meron kang panibagong gagawing maganda, mabuti sa aming pong mga buhay, O Diyos. Lord, amin pong sinasaway, O Diyos, ang anumang mga bagay o spirito man, Panginoon, na hindi umaayon sa iyo sa lugar na ito, maging sa aming pong mga pamilya, Lord God, ay hindi po namin binibigyan ng karapatan sa aming pong mga buhay. Father, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against you shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings and favor, Panginoon, sa buhay po naming lahat. Lord, ang Feel and Said Fellowship Church ay pinagpala mo, Panginoon, pinaburan mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, maging ang bahagi po ng iglesyang ito ay pangunahan mo po, O Diyos. Salamat po, and even Lord God, sa salita mo na amin pong maririnig, dalangin po namin na ito'y mailagay po sa amin pong mga puso at sa amin pong mga isipan. Salamat, O Diyos, sapagkat ang salita mo ay naglilinis, Lord, na parang katulad ng tubig, Panginoon. Sabi nga ng iyong salita, Panginoon, ng salita mo ang siyang naglinis sa amin, Panginoon. Thank you, God, for your word na amin pong maririnig po sa gabi pong ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami, iayos mo po ang aming pong mga puso at isipan, Panginoon. Father God, we give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Sige po, pakisabi po sa kaliwat kanan po ninyo bago kayo maupo, napakabuti ng ating Diyos. Praise God, praise God. Hallelujah.
Grabe po. Sige po, are you ready for the word? Alright. Gandang gabi po sa atin pong lahat. Yun. Salamat po sa ilaw. Praise God, praise God. Kita nyo na po ako? Okay. By the way, ay gusto ko pong i-welcome pong muli at yung mga bago po nating mga first-timer po na kung saan ay bahagi po ng ating pong church po ngayon pong hapon pong ito. Pwede mo pakitaas po ang kamay ng mga first-timer. Sige, kaway-kaway lamang po tayo dyan. Praise God. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga kabataan pong ito. Alright. Okay. Sige po. Sa mga matatagal na po dito, pwede po pakitaas ang inyong mga kamay. Yun. Praise God. At sa mga nanonood at nakikinig po sa kanila po mga tahanan, praise God, dalangin po namin na ang presensya po ng Panginoon ay nasa inyo din pong kalagitnaan sa oras pong ito. Praise God. Alam niyo po, yearly, tayo po ay gumagawa po ng New Year's resolution. Hindi po ba? Pag sinabi pong resolution, pag pinaghiwalay mo po ang salitang re and solution, parang uulitin lang. Okay? Parang uulitin lang po ito. Yan. So, ang nakakatuwa, since it's New Year, we have many promises for ourselves na kung saan ay sa simula ay nagagawa po natin yung mga New Year's resolutions po natin. Hindi po ba? Pero pagdating po ng mga kalahatian taon, ayan na, medyo nagbabago na po yan. Madami na po tayong mga dahilan. Okay? Parang sinasabi po natin, ang New Year's resolution ko this year, magpapapayat na ako ngayon. Kakain na ako ng maayos ngayon, magda-diet ako ng maayos ngayon, lagi na ako magsisimba ngayon. Magsisimba na palagi ako ng maaga. Yung mga ganong mga New Year's resolution po natin, hindi po ba? Actually, this is a fresh start for us ngayon pong year 2020-25. Amen po ba? Okay. Madami po sa atin may mga New Year's resolution, kaya lang, madami po sa mga ginagawa po nating resolution hanggang simula lang po at hindi po ito nagtutuloy-tuloy. Hindi po ito nangyayari ng tuloy-tuloy sa buhay po natin. Di ba? Kaya pagdating po ng kalahatian ng taon, ay medyo hindi na po ito nangyayari sa buhay po natin. Yan po yun. So most of us, or most of our resolutions don't really last. Okay? Hindi po ito nagtatagal. Madami po sa atin ang hindi po nagwo-work yung mga New Year's resolution po natin sa buhay po natin. Kaya nga sa pagpasok po ng taon pong ito, pakinggan niyo po ito. Okay? Sana po, hindi po ito basta maging listahan na lang. Okay? Ng ating po mga resolution, ang ating po mga resolution. Let's go deeper mga kapatid than just writing down. So eto na parang sinasabi po natin, hindi ko naggagawin ito, or I won't do it anymore. Kakain ako ng maayos, I read my Bible every day. Di ba? So, mag-active na ulit ako sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga po, let's go deeper than that mga kapatid. Hindi lang po tayo nagsusulat po ng mga listahan ng mga bagay na gagawin po natin para po sa taong pong ito. But let's go deep within our hearts. Ibig kaya ang pag-uusapan po natin ngayon na it flows from the heart. Yan. Lahat po ng bagay na ginagawa po natin, na paglilingkod natin sa Panginoon or iniisip natin para sa Panginoon, it flows from the heart. Yun po yun. Dapat dumadaloy po yan sa ating pong puso. Imbis na gumawa po tayo ng mga listahan ng mga bagay na dapat po natin gawin. Okay? We start to decide na gawin po natin, mga kapatid, ang pinaka-importante at pinakamahalagang bagay sa buhay po natin. Yun talagang sasabihin po natin po sa ating po mga sarili, or you tell to yourself that you will do it. Ayan po yun, no? Hindi po New Year's resolution yan. Kasi pag nakita po ni Kuya Dirk na parang medyo ginagawa po talaga niya yan. God bless you, bro. Okay, yun po yun. So, ulitin ko pa, this year, you tell to yourself that you will do it because it will help you. Di ba? Nagagawin ko ito dahil alam ko makakatulong ito sa akin para sa taong ito. Amen po ba tayo dyan? Hindi dahil resolution po natin po ito.
Kaya madami po sa atin, hindi talaga po natin nagagawa yung mga bagay na isinusulat po natin, na mga New Year's resolution po natin, sapagkat ang nangyayari po ay lagi po tayong nakafocus po doon po sa ating pong listahan na ginagawa. Hindi po siya natatranslate po sa ating pong mga puso, mga kapatid. It doesn't go to the heart. It's just a list. Hindi po na isa puso, kundi listahan lang po ang mga nangyayari pong ito sa buhay po natin. Okay? We made a list and nobody knows, mga kapatid, about that list, mga kapatid. Kaya hindi po natin nagagawa po ito sapagkat tayo lang po ang nakakaalam eh. Dahil nahihiya po tayo na i-share po natin itong mga listahan po natin na ito. Why? Kasi baka makalimutan po natin, baka hindi po natin ito magawa. Pero kapag sinimulan po nating isipin at sabihin sa Panginoon, Lord, how can I obey you or how can I submit to you this year 2025? And I hope ito din po yung design ng puso ng bawat isa po sa atin. Na kung saan ay mas maging higit yung mga bagay na nagawa po natin last year, especially this year, or higit pa sa taon pong ito, mga kapatid. It goes deeper, mga kapatid. It goes deeper than a list, mga kapatid. Okay? Sapagkat ito po ay magmumula po dapat sa atin po mga puso. Inuunahan ko na po kayo, ha? Lahat po ng akin po sasabihin po ngayon, mga kapatid, ay ito po ay inilagay po ng Panginoon sa puso ko, hindi para po patamaan po tayo. Ready na po ba kayo? Pakisabi sa katabi po ninyo, ready ka ba? Okay, ready po tayo, ha? Praise God. Okay, so sa paggawa po natin ng decision, mga kapatid, simple lang po ang tanong. Okay? Sa paggawa po natin ng mga decision natin sa buhay, especially this year, simple lang po ang tanong, mga kapatid. Sa mga bagay ba na atin pong gagawin, ito po ba'y makapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon ngayon pong year 2025? Ulitin ko po, sa mga bagay ba na atin pong gagawin for this year, ay ito po'y makapagbibigay po ba ng kapurihan sa ating pong Panginoon? Kapag ako ba ay papasok sa isang love relationship this year, ay makapagbibigay ba ito ng kapurihan sa Panginoon? Kung ako ba ay magbibigay ng comment sa Facebook para sa ibang tao, will this honor God? Kung ako ba ay maglalagay ng aking Facebook status na mababasa po ng ibang mga tao, makapagbibigay po ba ito ng kapurihan sa atin pong Panginoon? Okay? Ibig sabihin, once you start filtering things, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga tanong na ito, na sa lahat ba ng ating gagawin sa buhay natin, ito ba'y magbibigay ng kapurihan sa atin pong Panginoon? Ibig sabihin, alam na po agad natin ang magiging sagot po natin dyan. Okay? We don't even need to look for advice from others. Why? Bakit po kaya? Sa palagay po ninyo. Sapagkat ang tanong pa lang po na ito, ay malalaman mo na agad ang sagot kung ito po ba ay makapagbibigay ng kapurihan sa atin pong Panginoon. Does it bring glory and honor to God? Okay? When we say praising God or honor God, mga kapatid, it means I respect you, I love you, Lord, I worship you, Lord, pinapahalagan kita sa buhay ko, Panginoon. Because when we say honor, honor means high respect, recognition, glory, obey, follow, admire. Yun po ang ibig sabihin ng salita pong honor. It means, mga kapatid, you value Him more than your life. Ibig sabihin, pinapahalagaan mo ang Diyos ng higit sa buhay mo at una siyang palagi sa buhay mo ngayong pong taong pong ito. Di ba? He is always first in your life for this year. And I hope ito po yung maging desire po ng ating pong puso. So that's what we mean when we say honor, mga kapatid. Let's read the Word of God in Mark chapter 7, verses 1 to 6. Tingnan po ang sinasabi ng Word of God. Then the Pharisees and scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands?" Verse 6. Verse 1. Sa una po tayo din. Then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem.
Now when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is, with unwashed hands, they found fault. Verse 3, for the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. Tradition po kasi nila yun. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have received and hold, like the washing of cups, pitchers, copper vessels, and couches. Verse 5, then the Pharisees and scribes asked him, why, sabi nila kay Jesus, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Verse 6, he answered and said to them, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites? As it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Napakadali pong maintindihan. Okay? Ano pong ibig sabihin po nito? Tingnan po natin para mas maintindihan po natin. According to this story, mga kapatid, habang kumakain po ang mga disciples ng ating pong Panginoon, hindi po sila nakapaghugas ng kamay. Okay? Ito po, ang mga Pariseo, ang mga Pharisees, nagagalit po sila. Why? Actually, hindi po sila naiinis dahil kumakain ng mga nakakamay po ang mga disciples. Nagagalit po sila sapagkat hindi po nasusunod ng mga disciples yung traditions and culture po ng mga Hudyo noong una pong panahon. Okay? Kaya sa mga Pharisee po, mga kapatid, sila naiinis dahil nga yung mga disciples po ay wala. Hindi po sila nagugas ng kamay habang kumakain. They did not follow the usual or common tradition. Hindi po sila sumusunod sa nakagawiang tradition po ng mga Hudyo. Sabi po nila kay Jesus, your disciples did not follow the traditions. Okay? Now, in short, mga kapatid, yung minor or simpleng issue ay ginagawang major po ng mga Hudyo noong unang panahon. Ganun po sila eh. Yung minor, ginagawang major. Yung major, ginagawang minor ng mga Hudyo po noong una pong panahon. Para po sa mga Pharisees, mga kapatid, para sa mga Pharisees, ang tingin po nila sa mga disciples, hindi nila binigyan po ng respeto kung ano yung pong kanilang nakagawian, ano yung kulturang ginagawa po nila. Kaya galit po sila eh. They have become too legalistic. Masyadong naging legalistic po. Ito po mga Pharisee, ang mga Pariseo po nung una pong panahon. Yan. So they complained to Jesus and said, sabi nila kay Jesus, how dare your disciples do this? Ibig sabihin, para po sa mga makikita po natin dito na ang mga Pharisees, ang mga Hudyo po na ito, ay naging parang holier than thou, ang naging attitude po nila nung panahon na yon sa ating pong Panginoon. Feeling po nila, dahil hindi po ginawa ng mga Hudyo ang tama, kaya sila po ang tama. Nagigets po ba natin? Okay? Parang walang pinagkaiba po yan sa panahon po natin ngayon. Okay? Yung parang sinasabi po natin na, ikaw, 1 chapter a day lang. Kung magbasa ka ng Bible, talo kita. Ako, 5 chapters a day. Grabe, no? During worship time, mas matagal ako magtaas ng kamay kaysa sa iyo. May mga ganon. Kung manalangin ako, tumatagal ako hanggang 5 oras, ikaw 1 oras ka lang. Prayer and fasting, di ba? Umaabot ka ng 3 days, ako hanggang 7 days ang kaya ko. Parang yung mga ganong ano po, di ba? Sometimes, mga kapatid, we can be too focused on the externals. Wala pong problema sa mga bagay po nito, pero ang pinatutungkulan po ng ating Panginoon dito ay yung puso kung paano po natin ito ginagawa. Andiyan pa po ba kayo? Okay? Ibig sabihin, nakabase po tayo, karamihan po sa mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, nakabase po tayo sa mga nakikita po natin sa panlabas, resulting to a lot of legalism and religiosity. Okay? We are too based on things we see, even programs. Na para po sa atin, kapag maraming activity po sa simbahan, sila po yung simbahan na malago kasi masaya. Okay?
Yun po ang sabi ng iba, na kapag madaming activity o program ang isang simbahan, yun ang malagong simbahan kasi masaya. Madaming ginagawa. Di ba? Instead of looking and holding onto God's words and promises in our lives. That's what we call a religious mindset, mga kapatid, and spirit of religiosity. Kaya madami po mga Christians po, today mga kapatid, yung minor po ginagawang major. Yung major, ginagawang minor. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Ito pong mensahe pong ito, hindi lang po ito para sa inyo. Kundi para din po ito sa amin pong mga pastor. Okay? Kaya para sa atin pong lahat po ito. Bago po namin buuin ang isang mensahe, mga kapatid, kami po muna ang kinakausap ng Panginoon. Ibig sabihin, kinakausap kami ng Panginoon upang maitama po ang aming mga puso at isipan, di ba? Para ito po ay mailatag po sa atin po bawat isa po sa atin. Kaya, yung hindi naman po talaga mahalagang issue, sometimes, maraming mga mananampalataya sa panahon po natin ay ginagawang issue po ang isang bagay, kahit maliit lang po ito. Ibig sabihin, tinitingnan po natin maigi yung mga bagay na palabas, but they were so also focused on the external of someone. Ibig sabihin, tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, ginagawa po natin yung mga bagay na nakagisnan po natin at nakagawian na natin at naging kultura na po nating mga tradisyon. Pero ang puso po natin ay malayo sa atin pong Panginoon. Marami po mga kabataan din po ngayon na dahil lumaki sa simbahan, mga kapatid, ang mga kanilang mga magulang ay mga Kristiyano, akala nila habang lumalaki po sila ay Kristiyano na din po sila. Okay? We can follow everything, mga kapatid. Attend every Sunday, 5 or 5:30 p.m. ng worship service, mag-devotion or mag-quiet time every morning, magbasa ng Bible, magbigay ng ating pong kaloob, ng ating mga tithes and offering, di ba? Padamihan ng verses po sa Bible, magtaas ng kamay during worship. We can do all things, or we can do all those things, mga kapatid, and be so obedient to the law. Subalit ang puso ay malayo sa ating pong Panginoon. Pwede po pala yun. Okay? Pwede din po pala ng isang pastor po, nagpipreach, nagbibigay ng magagandang bagay patungkol sa salita po ng ating pong Panginoon, pero malayo ang puso sa Diyos. Ibig sabihin, lahat po yan ay head knowledge. Hindi nagagaling sa puso. Okay? Just like a New Year's resolution, mga kapatid, it's a list. Listahan lang, but it does not go to the heart. Si Jesus po, mga kapatid, after po siya sa heart He always looks our hearts, mga kapatid. Tinitingnan po palagi ng ating pong Panginoon ang ating pong mga puso. Kaya kung ating pong aalamin at titingnan po, mga kapatid, ang puso po ng mga Pharisees po sa kwento pong ito, di ba? After po sila sa tradition, after po sila sa kultura, sa mga paniniwala po nila, sa law, sa mga listahan, after po sila, mga kapatid, parang ibig sabihin lang yan ay, you need to do this, you need to do that, this is the resolution, this is the tradition. Kaya maganda po talaga na meron po tayong pagbabasa ng salita po ng Diyos, personal. Na hindi lang every Sunday nakikinig po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Meron po tayo dapat na sariling devotion, ng quiet time, ng pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. That's why Jesus quoted Isaiah chapter 29 verse 13. Pero tingnan po natin ang sinasabi po ng Mark chapter 7 verse 6. Balikan po natin, sabi po ng verse 6, He answered and said to them, Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites? As it is written, The people honors me with their lips, but their heart is far from me. Sabi po ito ng ating pong Panginoon. Why? Biruin nyo. Di ba? Nag-cite po ng books ang ating pong Panginoon from Prophet Isaiah. Kapatid, pakinggan nyo po ito. Para hindi po tayo mailigaw, lahat po ng atin pong pumapasok sa ating pong kaisipan, dapat ang basis po palagi natin ay salita ng Diyos.
Kapag hindi accurate at hindi akma sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi po yan galing sa Panginoon. Tandaan po natin yan, even dreams, even yung mga vision na nakikita po natin, di ba? Dapat palagi po natin itong isubdue sa pamamagitan po ng ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yun eh. So as we begin this year, mga kapatid, what does this mean for us? Ano po ang ibig sabihin po nitong pinag-uusapan po natin, mga kapatid? These people, mga kapatid, pakinggan niyo po ito go to the temple, ito po mga Pharisee na ito, or go to the church every Sunday, but their heart is far from God. Ito yung mga tao na kung saan ay madalas po na nagpe-pray and fasting, mga kapatid, pero malayo po ang puso sa atin pong Panginoon. Ito po yung mga tao na kung saan madalas mag-quote ng verse sa Bible, subalit malayo po ang puso sa atin pong Panginoon. Ito po yung mga tao na kung saan ay mahilig po na makipag-fellowship po sa iba, pero malayo ang puso sa Panginoon. Verses 7 to 8. Ano po, verses 7 to 8, ano pong sabi ng Word of God? Sabing ganun po dito ng Word of God, and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men, the washing of pitchers and cups, and many other such things you do. Praise God. Na parang sinasabi po ng ating pong Panginoon, dito po sa verses 7 to 8, parang sinasabi ng Panginoon, ang problema kasi sa inyo, mga Pariseyo, parang yun ang gusto sabihin ng Panginoon. Ang dami ninyong ginagawa at sinasabi patungkol sa batas, patungkol sa inyong kultura, patungkol sa inyong tradisyon. Okay? Pero hindi naman nape-penetrate sa puso ninyo. 10 Commandments nga lang, hindi nyo po masunod. Maniwala po kayo, mga kapatid. Wala pong nabuhay sa mundong ito na nakasunod po sa 10 Commandments. Please, correct me if I'm wrong. Ipabasa niyo po sa akin, pakita niyo po sa akin kung may nakasunod po dito. Wala. Kasi alam din po ng Panginoon na hindi po natin kayang sundin po ito. Ang makakasunod lang po dito sa kasulatan o sa batas ay walang iba kundi ang ating Panginoon lang. Siya lang. Ibig sabihin, hindi sinusunod ng mga Pharisees itong mga sinasabi po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, walang transformation na nangyayari po sa buhay po ng mga tao pong ito. Okay? What does the Lord want to say to the Pharisees and to all of us here, mga kapatid? You're missing the whole point. Marami po tayong ginagawa, mga kapatid, sa buhay po natin na malayo po sa naisin po ng ating pong Panginoon. Sabi po ni Jesus, you have the commandment of God and you hold on the tradition of men. Na dapat po nating maintindihan na ang tunay po na pagbibigay ng mataas na papuri sa ating pong Panginoon, mga kapatid, ay dumadaloy po ito sa ating pong mga puso. Yun po yun. It flows from the heart. Dumadaloy po sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Sa paglilingkod po natin sa Diyos, sa paglilingkod po natin sa gawain ng ating pong Panginoon. Di ba? Sa pakisalamuha po natin, pakikipagrelasyon po natin sa ating pong kapwa mananampalataya, sa pagbibigay po natin ng ating pong mga tithes and offering. The Word of God says in verse 6, sabi niyang ganon, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Honoring God, mga kapatid, means to be in right relationship with Him. Yun po yun. Hindi lang po ito basta pangako lang. Di po ba? Minsan kasi may mga statement po tayo, or minsan kasi may mga statement po ang mga tao ng ganito na parang simula ngayon, babaguhin ko na ang lahat sa buhay ko. Ako lang po ba ang minsan nasabi ko po ito sa sarili ko, o yung iba din po sa atin dito, nasabi din po natin ito? Nababaguhin ko ng sarili ko. Especially this year. Lalo na sa pagpasok ng taong ito, lagi na ako magsisimba. Magbabasa na akong palagi ng Bible. Di ba? Magiging tapat na ako sa aking tithes and offering sa Panginoon. Wait lang po. Stop po muna tayo.
Sabi natin, ang pinag-uusapan po natin, honoring God flows from our heart. Ang tanong po mga kapatid, kumusta ang puso mo sa Panginoon? Pwede po bang pakisabi, bulong nyo lang po sa kaliwat kanan, kumusta ang puso mo kapatid? Yan. Okay? Kumusta po ang puso po natin? Why would you do that? Bakit mo ito gagawin? Okay? Bakit po tayo magsisimba? Why do you go to church? Bakit po tayo magbabasa ng Bible, mga kapatid? Bakit po tayo magbibigay po ng ating pong tithes and offering? Bakit po tayo mag-a-attend po ng ating pong mga connect groups? You might be doing religious things for the wrong reasons kapag ganito po ang ating pong kaisipan. Totoo po yun. Why? Because we are not honoring God from the heart. Kapag ganito po ang sistema po ng buhay po natin. So it becomes just a list. Nagiging listahan lang, nagiging pangako lang, nagiging tradition na lang po ito sa buhay po natin. And sometimes nga di ba tayo po mga mananampalataya, naniniwala pa rin po tayo sa iba't ibang paniniwala po na hindi according to the Word of God. Totoo po yun. If you do something for God, mga kapatid, pause for a moment and think. Pag-isipan po natin maigi, why are we doing it? Are we really honoring God from the heart, or we just want to feel good about the religious things na ginagawa po natin? And I hope, mga kapatid, na hindi po nagiging religious thing lang po ang pagsimba-simba po natin, ang pagdalo po natin ng simbahan, ang paglilingkod po natin. We can do everything right, mga kapatid, in the outside, but the heart is far away from God. Andiyan pa po ba kayo? Pastor, parang siyempre, andiyan ka na sa pulpit, masasabi mo na yung gusto mong sabihin. Uulitin ko po, hindi lang po ito para sa inyo. Para din po sa amin mga pastor po ito, mga kapatid. Pwedeng naglilingkod po tayo pala, pero malayo ang puso sa atin pong Panginoon. Pwedeng nagbabasa po tayo ng Bible, pero malayo palang puso natin sa Panginoon. Pwedeng naandito po tayo ngayon pong gabi pong ito, pero hindi nagpe-penetrate ang salita ng Diyos sa puso po natin. Why? Kasi po, baka maaaring nakikigaya lang po ang iba po sa atin. Di ba? Kasi baka malayo ang puso po natin sa Diyos. Kaya ngayong gabi pong ito, sa pagsisimula po ng taon pong ito, mga kapatid, kumusta po ang puso po natin sa atin pong Panginoon? How is our heart towards God? Bali po, wala po ang mga pangako po, mga kapatid, kapag hindi po ito, dumadaloy po sa atin pong mga puso. Okay? Sa mundo po ang ating ginagalawan, lalo na po sa mga magulang po na naandito po sa gabi pong ito. Diba? Madalas po, nating ituturo po sa ating pong mga anak, lalo pag maliliit pa po sila, yung mga bagay na nakikita, yung external. Di ba? Hindi po na ituturo po ng ibang mga magulang kung paano isa puso. Di ba? Gawin mo ito, gayahin mo ito. Have you touched the heart? It is always a heart thing, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po natin ay patungkol po sa puso. Honoring God flows from the heart. And the heart, mga kapatid, is the human problem. Simula pa po yan sa panahon po ni Adan at ni Eva, yan na po ang problema po ng tao, ang puso. Okay? Sabi po ng Panginoon, sabi po ng salita po ng ating pong Diyos, put it in your heart. Okay? Itatak mo sa puso mo. We need to be reminded about our heart, mga kapatid. Yung po, na tanging ang Diyos lang po, mga kapatid, ang makagagawa po at makakaayos po ng ating pong mga puso. Hindi po yung mga tao nasa paligid po natin. Honoring God flows from the heart. And honoring God means obeying His word. How? Paano po yan, mga kapatid? Kailangan po natin mag-trust and believe sa kanyang mga pangako. Yun po yun eh. If honoring God flows from the heart, mga kapatid, dapat po may katibayan. Dapat may proof. Okay? Kung sinasabi po natin na ino-honor po natin si God, ibig sabihin, may nakikitang maganda sa buhay po natin. Lahat po yan ay nagsisimula sa desire ng ating pong puso.
At dahil ino-honor po natin si God, hindi natin ito dapat na sinasadyang ipakita sa mga tao. Okay? Ibig sabihin, it should flow naturally. Nakikita po ito sa ating po mga kilos at sa ating po mga galaw. Yun po yun. Mapalad po tayo, especially sa mga kabataan po ngayon, napagkat naririnig po natin ang mga ganitong mensahe. Sapagkat ang ating pong Panginoon, si Jesus po, tinawag po niyang hypocrite po ang mga Pharisees, ang mga Pariseo. Ano po ba ibig sabihin po ng hypocrite? In Tagalog, mapagkunwari. Pretending. Alam niyo po yung kanta na anong tawag doon? Yung yung kantang song na Great Pretender. Uy, alam na alam. Yung mga kabataan, sorry hindi nyo alam to. Kami lang mga medyo may edad na. Di ba? Pwede rin yan. Pero yung isa pa. Di ba? So yun yun. Sige, balik po tayo dito. Kasi po, tingnan po ninyo to ha. Kasi ang laki po ng pagkakaiba po sa mga sinasabi po ng mga Pharisees po, sa mga actions po nila. Okay? Tingnan po ninyo to ha. Verse 9. Ang tindi po ng sinabi po dito. Mark chapter 7 verse 9. Tingnan po ninyo sabi po dito. He said to them, sabi po ng Panginoon sa kanila, all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition. Sa Tagalog, nung binasa ko po, parang medyo nagulat ako eh. Sabi ng Panginoon in Tagalog ang gagaling ninyo. Grabe, question mark po yan. Andyan ba? Wala. Ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Grabe, no? Yun po yun eh. Kapatid, this year, we don't adjust God's word to our situation. Okay? Huwag po nating hayaan na mag-adjust po ang salita ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay po natin. Ano pong solusyon? Our situation should adjust to God's word. Di ba? Ibig sabihin, tayo po ang dapat na mag-adjust. Yung mga nangyayari sa buhay po natin ang siyang dapat na mag-adjust sa salita po ng ating pong Panginoon. Okay? Tanggalin po natin sa ating pong mga buhay ang salitang, wala na pastor, ganito na talaga ako eh. Ganito na talaga po ang buhay po namin eh. Di ba? We adjust to the word of God because we are saying, we honoring God. Marami po mga tao, mga kapatid, tinutwist po nila ang salita po ng ating pong Panginoon. Tingnan po ninyo ito ha. Saan po natin makikita yung kasabihang habang may buhay, may pag-asa? Wala po sa Bible yan. Ibig sabihin yan po ay kaisipang pantao. Kung ang sa tao po ay habang may buhay, may pag-asa, sa salita po ng ating pong Panginoon, habang may pag-asa, may buhay. Sapagkat ang ating pong pag-asa ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po ba? Ang dami po, tinutwist po palagi ang salita po ng ating pong Panginoon. Ganyan po yung ginawa po ni Satanas, na panlilin lang po sa ating pong Panginoon nung siya po ay nasa disyerto, di ba? Madami. Kaya ngayon pong gabi pong ito, we have to check our heart. Kailangan po natin siyasating maigi ang ating pong mga puso kung tayo po ba ay malapit o malayo sa ating pong Panginoon. Tayo lang po makakasagot niyan. Kahit na ako pong inyong pastor, kahit na po yung mga katabi po ninyo, hindi po yan masasagot. The question is, sa gabi pong ito, do you honor God with your lips, but your heart is far away from God? The question is, mga kapatid, is your heart far from God? Do you worship God and follow Jesus on your terms? Naalala ko po yung isang song na nagsasabing, change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, I will be like you. Diba? Tingnan po ninyo. So, ang mensahe po ng Panginoon sa atin po ngayon pong gabi pong ito, let's check our heart. Baka may mga part po o bahagi ng ating pong mga puso na hindi po natin isusurrender sa ating pong Panginoon. So tonight, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, change my heart.
This year, Lord, ayusin mo po ang aking pong buhay. Lord God, ayusin mo po ang aking pong puso, Panginoon. Yung buhay na hindi maganda, Panginoon, ay ayos mo po ito, pagandahin mo po ito, Panginoon, at gawin po akong isang tao o may buhay na kung saan ay may pagbibigay ng papuri para sa iyo lang, Panginoon. Na laging unahin kita, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Maging ito'y sa pamilya ko, sa personal life ko, Panginoon, sa pakikipagrelasyon ko sa ibang mga tao, Panginoon. Every time na nagbabasa ako ng salita mo, Panginoon, ikaw ang marinig ko, Panginoon. Gawin po natin po ito. Lumapit po tayo sa Panginoon. Ilapit po natin ito sa Panginoon. Especially this year. Magpaayos tayo sa Panginoon. Kung may mga bagay man tayong nakikita na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pong Panginoon, isuko po natin po sa Kanya. Especially po ngayon pong taong pong ito. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, as we close our eyes, habang tayo po ay nakapikit, habang tayo po ay nakayuko, let's focus our mind and our heart sa atin pong Panginoon. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Ngayon po ay last week of first month of this year. Mahaba pa ang tatakbuhin natin sa buhay nating ito sa year 2025. Pero I believe with all my heart that the Lord is here. Nais po niyang ayusin ang buhay po natin. Ang buhay po natin sa personal nating buhay, kung paano tayo nagiging ama sa ating pong pamilya, kung paano tayo nagiging ina at ilaw ng tahanan sa ating pong mga pamilya. Diba? At bilang anak na nandito ngayon, paano tayo nakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng relasyon natin sa ating mga magulang at mga kapatid. Do you honor God with your lips? Is your heart far from God? Do you worship God and follow Jesus on your terms? Come on. Just open your mouth. Open your lips. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, change my heart. Ayusin mo po ang puso ko. Ayusin mo po ang buhay ko, Panginoon. Gawin mo pong karapat-dapat, Panginoon, ang aming pong buhay. Katulad po ng aming pong inawit, Panginoon. Gawin mo pong karapat-dapat po ang aming pong buhay sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Sige po, let's commit our lives sa ating pong Panginoon ngayon pong hapon pong ito. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Alam niyo po, kagabi po, ay habang ginagawa ko po itong mensaheng ito, actually, last week pa to or 2 weeks ago, nung nilagay po ng Panginoon po ito sa akin pong puso. Ito pong, it flows from the heart. Kasi lahat po ng bagay na ating pong pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon, lahat po ito ay magmumula po sa ating pong mga puso, mga kapatid. Huwag lang po natin gawing pangako o promise po ito sa Panginoon sapagkat may mga pagkakataong hindi po talaga natin magagawa ang mga promises po na ito sa buhay po natin. Pero sabihin po natin sa Panginoon, Lord, gawin mo po akong karapat-dapat. Katulad po ng awit po na ito. Let's sing this song with all our heart. It flows from the heart. Sing this song as our prayer of commitment sa ating pong Panginoon. Pwede po ba natin gawin po ito? Huwag po muna natin pakailaman po yung ating pong katabi. Awitin po natin ito ng buong puso sa hapon pong ito. Tulog sa'yo, nagpapakumbaba, Panginoon. Nagsusuma. Sing it prayerfully. Sige po, awitan mo, Panginoon. Tapatin mo
ay pumisan. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa taong ito. Papakumbaba, Nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. daluyan ng walang hanggang mga Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Habang tayo po'y nasa presensya ng ating pong Panginoon, mga kapatid, gusto ko pong bigyan po ninyo ng pagkakataon po ang oras po ito, ang panahong ito. Meron ka ba na nais mong ibigay sa Panginoon? Or meron ka bang bagay na gusto mong baguhin ng Diyos sa buhay mo? Meron ba mga bagay sa buhay mo na nais mo o nalilito ka sa pwedeng mangyari po sa taong ito? Okay? Pwede mo itong sabihin sa Lord, iayos mo po ang aking pong puso, iayos mo po ang aking pong buhay. Loobin mo, Panginoon, na ako ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kung ito po ang iyong panalangin, just say, Lord, change my heart. Ayusin mo, baguhin mo ang aking pong puso, Panginoon. Mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Iayos mo at itama mo ako, Panginoon. Mga salitang lumabas sa aking mga labi, Panginoon, na maaaring makasakit sa aking kapwa, Lord God, iayos mo ang buhay ko, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Hari ka. Sige po, for the last time, itaas po natin ang ating mga kamay. Loobin mo, Panginoon. Come on. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Father God, we thank you for all you've done for us. We just pray, Lord God, that you would change us, Lord God. Father God, Holy Spirit, please guide our hearts and help us to grow into the person you want us to be. And please guide our path and help us take steps that will guide us toward your plan for our lives, Lord God. Thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord God, for your love, peace, joy, and protection, Panginoon. Ang taong ito, Panginoon, ay pagsisimulan, Panginoon, ng higit na iyong pagpapala at mabubuting bagay sa aming po mga buhay. We bless you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po.
Pwede po tayo maupo muna. Pakisabi po sa katabi po ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Nagpala ka ng Diyos. Praise God, praise God. Actually, gusto ko pong sabihin po sa inyo, especially kapag pinag-uusapan po natin ang pagkakaloob, naniniwala po ako na ang gusto din po ng Diyos, yung nakikita po na tayo po'y nagbibigay ng may kasiyahan po sa atin po mga puso. Alam niyo po, according to the Word of God in Psalm chapter 1, verse 3, tingnan po ninyo ito Ano pong sabi ng Word of God? He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does, ano sabi? Shall prosper. Let's say prosper. Let's say prosperous. Prosperous. Let's say prosperity. Prosperity. Hindi po tayo tawag dito, nagpo-promote po ng prosperity gospel. But I believe with all my heart na yung word na prosperity po, gusto po ni Lord na mag-prosper po tayo sa ating po mga buhay. Alam niyo po, before po na sabihin po, ito pong verse 3 po na yan, sa Psalm chapter 1, ay meron pong binanggit po doon, na yun daw po mga tao na kung sana hindi nakikisalamuha sa kasamaan ng mga ibang mga tao, sabing ganun ay, magiging katulad daw po siya ng isang puno. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Bakit? That brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Nakakita na po ba kayo ng puno na kung saan ay nakatayo po sa gilid po ng ilog? Di ba? Grabe, hitik na hitik sa bunga, at grabe po sa pagka-green, pagka-berde po ang kanya pong mga dahon. Why? Sapagkat hindi po siya nauubusan Hindi po siya natutuyo. And I believe with all my heart, yun din po ang gusto ng Panginoon po sa ating lahat, na tayo po ay hindi matuyo sa anumang bagay na mabubuting bagay na gusto ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ito po ang sabi po ng Psalm. Meron pong binanggit po sa salita po ng Diyos. Sabing gano'n, na ang pagpapala daw po ng Diyos ay sumusunod sa atin pong lahat. Okay? Pag sinabi pong sumusunod, ibig sabihin, hindi po tayong sumusunod sa pagpapala. Alam niyo po yung verse po na yon? Alam niyo po yung verse na yun? Sino po nakakaalam ng verse po na yon? Nang kabutihan daw po ng Diyos, yung goodness daw po ng Diyos ay sumusunod. Ano po? Sabing ganun, surely goodness. Pag sinabing surely, ibig sabihin ay sure na sure. Pag sabi nga po, sure na sure. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ibig sabihin, ang pagpapala daw po ng Diyos ay sumusunod. Bakit hindi po natin natatanggap ang pagpapala ng ating pong Panginoon? Why? Kasi hinahabol po natin yung pagpapala. Kaya habang hinahabol mo yung pagpapala, sumusunod yung pagpapala sa'yo, hindi kayo nagkikita ngayon. Nagigets po ba ninyo yung logic po nito? Kung bakit sinabi po na surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung pagpapala niya ay sumunod po sa atin. Ano yung pastor, aantayin mo na lang yung blessing ni Lord? Hindi po ako nagsabi po niyan. Sabi po yan ang salita po ng Diyos na ang pagpapala niya ay, and by the way, gusto ko pong malaman po ninyo, mamaya, hindi ko po tatawagin si RB. Mahihiya po siya Pero mamaya habang nagko-coffee break po tayo, meron po siyang blessing. Okay? Or gusto nyo marinig? Pakinggan natin. Sige na. RB. Pakinggan po natin ito. Excited po ako Kasi naniniwala po ako na may gagawin po ang Panginoon sa atin pong lahat na nandito. And even po sa mga nakikinig po ngayon pong hapon pong ito, ngayon pong gabing to. Pakinggan po natin yung simple testimony po ni RB. RB, pasensya na kasi kailangan i-ano natin ito. Kasi sabing gano'n, He shall be like a tree planted by the rivers of water, para makita nila na ikaw isa sa mga tao na kung saan ay nakatayo sa tabing ilog, hindi nauubusan. May blessing si Lord. Come on. Pakinggan niyo po ito. Itong kagandahan po ng Phil and Said Fellowship Church, hindi po tayo nakatuon po sa programa. Kung ano yung sinasabi ng Banal na Espiritu, yun po ang sundin natin. Okay. Nakakagulat naman yun. Dito. Ano ba? Di ba sa mga hindi nakakilala sa akin, alam nyo na yung pinag-prepare namin yung visa ng wife ko.
for quite a while now, almost like we've been separated for 2 years, or almost 3. Kapag tumagal pa yung visa, probably uwi na lang ako Philippines kasi ang usapan namin, hindi namin kayang separated kami ng matagal. So, pinag-pray namin yon, pero at the same time, lagi kong nire-refine kasi si Giselle, yung wife ko, mahina siya sa emotions niya. So, onting struggles, talagang bumibigay siya na parang kini-question niya na lahat. Parang para sa atin ba to? Parang hindi naman to yung plan ni God eh. Bakit nahihirapan tayo? Ganyan. So sabi ko, lagi ko na siya nire-remind na kapag nag-umpisa ka nag-doubt, doon mag-uumpisa yung yung rust ba? Rust sa'yo na pag hindi mo yun na anong tawag doon? Na puna at na-correct, kakalat yun. Affected na lahat ng decisions mo, kakwestiyonin mo na rin ba yung faith mo kung totoo ba, mga ganyan. So, praise God, lumabas na siya in short yun. Lumabas siya ng isang gabi while we were talking. Tumawag pa ako sa wife ko, tapos nandun si pastor kahapon. Tapos sabi niya, sige, usap na lang tayo mamayang gabi. Sabi ko, bakit kaya? Nahiya pala siya kay pastor kasi nandun siya sa kotse. Tapos yun, praise God, nung gabi, sabi nga niya, hindi siya makapaniwala na na-receive niya na yung visa niya. Woo! Ayun lang. Pinawisan ako. Pinawisan daw siya. Praise God! Hindi po ba? Maybe some of us here, hindi na po ito bago po sa inyo. Pero sa mga bago, na mga katulad po namin dito po sa New Zealand, bago po ito. Ibig sabihin, grabe pong pagpapala ito ng Panginoon sa buhay po namin. Kasi siyempre, yun ang pinipray niya eh. And I believe na hindi po kalooban ng Panginoon na maghiwalay ng malayo ang mag-asawa. Sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Kuya RB. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. At alam niyo po kung minsan, yung mga sitwasyon ng buhay po natin na ito, na pinapanalangin po natin, sometimes, bahagi ng ating pananampalataya, minsan tinataniman po talaga ito. Depende po ito kung paano po nangungusap ang Panginoon po sa atin. That's why meron po tayong tinatawag po na First Fruit Sunday. Di ba? Sabi ko po sa inyo, ito pong First Fruit Sunday po natin na ito ay gagawin po natin ito ngayong pong month of January. Yan. Because aside from our tithes and offering, kung meron po tayong parang extra na gusto po natin itanim, Lord, gusto ko po itanim po ito. Sa sitwasyong buhay ko, naniniwala po ako na katulad po ng isang binhi ng seed na inaitanim, ito po ay maglalago at mag-grow sa buhay ko. And do you believe that na nais ng Diyos na lumago yung mga seed na itinatanim po natin? Amen po ba? Praise God. At alam niyo po, hindi ko alam kung naikwento ko na po ito sa inyo, pero parang hindi ko alam kung dapat ko po ito ikwento sa inyo. May mga pagkakataon sa buhay ko po, nung time na kung bakit pinapahalagahan ko po yung pagbibigay. Kasi nung time po na nagpipreach na po ako, meron po talaga pagkakataon sa buhay ko na minsan wala po talaga kahit piso ang laman ng wallet ko, di ba, ng bulsa ko. Pero dahil minsan ay kinakausap ako ng banal na espiritu, alam mo ginagawa ko po? Sometimes kahit yung suot ko pong relo, nilalagay ko po ito sa offering basket. Nung time na ako po ay naando po sa Pilipinas. Why? Kasi commitment ko po, yung pananampalataya ko sa Panginoon yun eh. Na para sa akin, ayokong maging hadlang ang kawalan para hindi ako makapagbigay sa gawain ng Diyos. Kaya ang ginagawa ko po nun, sasabihin ko po sa secretary, sa treasurer po namin, ito, ko to ha, hindi ko ino-offering itong relo ko dahil bahala ng church, hindi. Ibig sabihin, yan, babalikan ko yan. Meron akong seed na ilalagay dyan. Pagbalik ko, kapalit yan ng seed na itatanim ko sa Panginoon. So, that's why, kaya sinishare ko po ito sa inyo para maintindihan din po natin kung gaano po kahalaga ang pagbibigay, sapagkat ang pagbibigay po, mga kapatid, ay isang pintuan na nagbubukas po sa higit na pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Pwede ba for the last time? Okay. Ito po yung atin pong mga ways to give natin. So, andyan po yung general fund natin, mission fund po natin, church building fund. At sa mga nagnanais na, or wala man tayong parang online, na pwede makapagbigay po tayo ng ating pong, sa mga bank account po natin, meron po tayong mga sobre po dyan sa atin pong table sa labas. Pwede po tayong mag-open ng mga envelopes po dyan at ilagay po yung atin pong cash
na money para po sa atin pong tithes and offering or part ng atin pong first fruit Sunday. Praise God. And by the way, mga kapatid, gusto po rin po inyong ituloy po ang aking pong announcement na kung saan paglabas po natin, may makikita po kayo dyan ng mga same merchandise po na ina-announce po natin. Meron po tayong mga t-shirts po dyan. Meron po tayong mga ref magnet. Okay? Na kung saan, kung gusto niyo po makatulong po sa gawain po ng ating Panginoon, dito po sa Phil and Said Fellowship Church, meron po tayong mga t-shirts po dyan. Nandun po yung mga price na kung saan ay pwede po kayong bumili po doon. Kung wala po kayong dalang pera or money, pwede po nyo kausapin kung sino man po yung magandang na andun po na kung saan ay naka-assign para sa pagbili po ng t-shirt or magnet po na meron po tayo doon. Okay? Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. And once again, for the last time, let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang ating po Panginoon. Come on! At bago po yan, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin bago po tayo umawit ng ating pong last song. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli. Sineselyohan po namin, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang panalangin pong ito. Ang amin pong mga panalangin po, dalangin po namin, Lord God, na patuloy na ikaw ang kumilos po sa amin pong mga buhay, higit pa sa dati, Panginoon. Thank you, God, for your goodness and faithfulness, Lord God. We thank you, Lord God, sapagkat naniniwala kami na meron kang gagawing maganda sa amin pong mga buhay, Panginoon. At minsan pa, I speak and I declare sa Phil and Said Fellowship Church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Come on! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Are we blessed? Amen. Say amen. I'm not gonna live. I'm not gonna live on what I see. I'm not gonna live on what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me nothing. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, I believe. I believe, I believe. Sabina, that we believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe. Minsan pa. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. I believe for the last time, church. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. For the last time. I believe. I will believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
See you next Sunday, everyone. Next Sunday. See you. God bless everyone. Woo!